Hello, hello, hello. Welcome back po sa Jobin TV. So, for today's video ay mag-apply tayo ng Biwax. Biwax para sa ating Igorot Knife na double 2-in-1 blade. Ganda po yan. Ito pong Biwax ay good for sa mga panlagay sa mga furniture. Maganda rin po siya sa mga ratan. Yan, tsaka sa kahoy. Mas maganda siya kasi gamitin sa burnes. Okay din naman yung burnes, kaso ang burnes pagka tumagal nagka-crack yan. At pagka nag-crack, damage po ang inyong ratan. At pagka naluma po sa kahoy po, kagaya po niya sa mga ukit, mahirap pong kutkutin ng liha yan, lalo na burnes na makapal. Nako, sasakit ang ulo nyo dyan. So ito, tatry natin itong Biwax. Yan po ang magandang gamitin. Okay, let's go po. Applyan natin. Dito muna tayo sa maliit na knife. Apply tayo ng Biwax. Ito pa sa Lazada lang namin nabili ang Biwax. Konti lang siya. Malamig. Ano, buo siya. So, matigas. Oh, matigas. Ba't ganun? Parang rubber. Ayun, okay na. Maring babaw Ayun, lang. okay. O nga, ibabaw lang. Sa tagal siguro ng pagka-stock. Try natin kung ano yung result. Ito po ay galing sa kay Ipugaw Blades. So yan, apply lang natin. Anong amoy? Mabango? Mabaho? Oh, mabango siya. Mabango yung amoy ng Biwax. Amoy siya parang may halong lemon. Lemon scents. Ganda. Konti lang at maliit po yung ating nabili. Tsaka maliit lang naman yung pinapahiran. Okay, standby muna natin siya dyan. Ito namang malaki, matalim po ito, kakatakot hawakan. Ang malaki naman, matalas. Konting ingat. Lagay natin tong malaking hawakan, katampuyan, para hindi po basta masira kaagad. Kasi pagka nasira po yung ratan na yan, malayo po kami sa manggagawa ng ratan. Wala na. Sayang na po. Unless pwede naman lagyan ng tali yung goma para magamit pa. Yun na yung option. Pero dyan sa may mabitak, meron din po gumagawa ng magraratan dyan eh. Ewan ko lang kung saan silang gumawa ng ganitong design. Hindi po pala makita. Ayan po. Ka-apply tayo. Yes, ang mapitak Laguna, meron din po magraratan dyan. Magagaling po yung magraratan dyan, gumagawa ng mga duyan. Tsaka yung tomba-tomba. Tsaka po yung laruan ng mga bata na tomba-tomba, yung mga kabakabayo. Magagandang klase po gawa nila dyan eh. Kaso yung 10 years ago madami pong gumagawa. Ngayon yung huling daan ko po ay kukunti ang gumagawa. Baka tumigil, kukunti na lang gumagawa dun. Pwede naman pa siguro kung magpapasadya kayo, gagawa pa sila. Kadalasan po lang ginagawa ay duyan na lang, mga pambahay. Okay, standby muna natin dyan. Kakatakot. So ito po yung una natin in-applyan. Punasan natin. Yan po yung ating unang in-applyan. I-wipe na po natin siya kung ano nangyari. Parang kumintab lang naman siya ng konti, or di ko sure kung kulang pa inilagay ko, pero marami na yun eh. Parang konti lang yung kinintab niya. Yan po, kumintab naman siya ng konti. Ay, ayun, malabo.
Yan. Konti lang. Pero mabango. Yun lang yung napansin ko na ano, mabango siya. Baka naman kulang pa. Try pa natin dagdagan. Dagdagan pa natin ng pahid. Beeswax. The Beeswax. Kala ko nung unang Baywax. Beeswax. Beeswax pala. May ibang klaseng bee. Wax ng mga bee. Parang ganun nga eh. Oo. Kasi baka doon talaga galing. Kapal-kapalan natin. Ilagay natin. Nagtagan ko ng ganito. Yan po, marami na nailagay dyan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Second layer na po yan. Itong kahoy ay parang medyo na-burnasin na rin ito ng ano. May ipugaw blades. Pero sige, lagyan natin. Natin na manikis. Maliit lang po yung ating nabili. Maliit lang po yung ating nabili. Siya na pat mahina ang aking boses. Hindi pa kami nakakabili ng mic. Ay. Mahirap po pala lagyan lahat. Dahil sa mga kanto-kanto. Opya, magalaw, sorry. Gagalaw po ang ating camera. Pagka sa kahoy, maganda siya ilagay yung pinta ba? Tingnan natin pagka napunas. Di ko alam kung pupunasin pa ba or hindi yun eh. Parang kailangan punasan. Ewan ko, try mo dun sa instruction. Basahin. Ang lilit ng instruction eh. Application. Mahogany furniture, solid wood, flooring, antique furniture, mahogany, wood, scope of application, product, ingredient, function, increase the texture, and luster of furniture, moisture proof and crack proof, natural, environmental friendly, non-irritating, odor, care, product ingredients, walang instruction, yun. Clean and dry the furniture, spread the product evenly on the furniture with the sponge or rugs. Wipe and polish. Okay, yung wipe and polish tama naman. Repeat with the clean towel after the wax is dry. Kailangan pa dryin. Oo. Tsaka mo siya pupunasan. Dry about 30 minutes. Okay, mali tayo. Dapat 30 minutes pala. And polish should be followed. The texture, okay. Deep nourishment requires a longer standing time. Okay. About 15 hours. 15 hours. Nutritional. Uy, ganun pala. 30 minutes pala. So, ipapahid lang muna natin. Pairal lang pala muna. Iwanan na ng 30 minutes. Ganun pala. So, mali pala yung natin ginawa. So, pahid muna tayo. Pahiran lang natin. Punasan. Meron ako nabiling hipon na maliliit na pwedeng pang open.
So yan po na-applyan natin. Applyan na natin sila lahat. Wait lang natin silang 30 minutes. Stop muna. So ito po, nasa 30 minutes na po tayo. Ngayon po ibabaping natin o pupunasan natin siya para siyang medyo malagkit. So yun nga, try na po natin siyang punasan. So ito po yung result ng ating paggamit ng Biwax. Maganda po siya. Ayan po, kita nyo kumikintab po siya kumpara po yung nilagyan natin ng simula. Ganda po ng result. Medyo malagkit nga lang din siya ng konti pero napakaganda po. Ito po yung isang hindi ko na na-i-video pero ang ganda po ito ay mahogany na red. Ang ganda ng final result niya sa Biwax nating ginawa. Yun na, napakakintab. Yan po. Please subscribe po.